nag-aalaga ng 45 days. So, nagbenta ako ng high school sa edad mo ako, nag-alaga ako. Mahilig ako magnegosyo nung pala. Tapos nung kinatay ng nanay ko yung isa, uulamin namin, hindi ko makain kasi araw-araw ko inalagaan. Hindi ko talaga makain. Ganun din, same doon sa baboy na inalagaan ng nanay ko, hindi ko na makain. Ewan ko, basta galing, gusto ko yung galing ng labas, hindi kami nag-alaga. Nakarecord na ba yan? Hindi na, nakakwento pa. Hindi ko natin. Naglagay ng Bible, di naman nagbasa, no? Ano kaya yan? Okay, again, palakpakan natin si Ate Angelica at si Ate Erica. Alam niyo bakit? Kasi kahit na matagal kayong nawawala, pagka nandito kayo masaya kami. Kasi sa tao ngayon busy. Wala na naman si Nicole, wala na naman sila Adelaide. Yung ah, sumakabilang ano, ano to? Andyan na ba? Ah, pero to be honest, akala nyo lang, no? Minsan naiisip nila yung pagka umaalis sila, akala nila galit ako. Hindi. Of course, nalulungkot. And at the same time, tawag dito, I'm hoping na maintindihan nila yung truth. Alam niyo yun? Ako lagi ko, basahin nyo, kahit sinong pastor tanongin nyo, alam correction is a form of love. Nga lang, hindi siya yung, parang ganito, masarap kumain ng ano, na fried chicken, Jollibee. Dito. Jollibee, di ba? Pakakainin kita ng hilaw na ampalaya. Masarap, hindi. Good for the health, hindi. Good. Kagabi may nakita akong doktor eh. Yung ganyan kalaking sibuyas. Kung gusto mo daw magamot yung mga parang dumi-dumi sa katawan mo, colon cancer, kain ka ng fresh na sibuyas. Imagine ko na yung lasa eh. Di ba maano ang sibuyas pag kinagat mo yung parang kumakagat sa lalamunan. Kinakagat niya na parang apple, ganyan kalaki. Napapapikit ako eh. Pero good sa katawan natin. Pero ang lasa, hindi siya maganda. The same thing with correction. Pagka kinokorek tayo, hindi naman talaga masarap pakinggan. Pero it will give you, ano, good future pagdating ng panahon. Kasi, ako napansin ko lang, yung mga anak ng, eto kwento ko na lang siguro. Ano, ina-upload to sa YouTube eh. Ang contentment. No? Minsan kahit nga wala kang pagkain eh, wala kang anything sa buhay mo. Pero pagkasama mo si Lord, parang nasa iyo lahat eh. Alam mo yan. That's why I'm telling you, Sunday is the most important day of the week. Hindi mo mabayaan. Ngayon, siguro sabihin natin kumonti tayo, unlike before, sobrang dami natin. But alam niyo kung ano yung truth. Ang sabi ng Bible, nung sumusunod yung maraming tao sa Kristo, nung tinanggalan ni Kristo yung mga nakukuha nila, good preaching, pagkain, healing, inalis ni Lord eh. Alam niyo kung ano natira? Yung 12 disciples na. So, Jesus started with the 12. Anong tawag doon? Reality. Not all people who call on the name of the Lord is anak niya. Di ba sabi, no? Ano ba sabi? Not everyone who call me Lord, Lord will enter into the kingdom. Hindi lahat ng tumatawag sa akin Panginoon. Di ba? Papasok sa kaharian ko. Tama. Katulad na sinabi ko sa inyo, hindi lahat ng tumatawag sa akin pastor sa labas, member natin. Hindi, di ba? So, kaya doon ko nakita, sabi ko sa kapatid ko, pumunta ka sa church ngayon, hanapin mo si Pastor Tony, yung isang FCC natin. Kuya-kuya ko kasi yun, sa church, siya yung pinaka-leader ko sa church dati. Ngayon sabi ko, pumunta ka doon, mag-usap kayo, humingi ka ng, ng counseling para makita mo kung anong gagawin mo. Sabi niya, punta ako diyan, kuya. Ay, ako hindi nahihirapan. Hindi. Pag iniwanan mo yung problema mo, pagbalik mo, problema pa rin yan. Kailangan mo siya i-deal. So, kahit na mag-enjoy ka dito, pagbalik mo, same problem, ganun ulit, mag-aaway kayo. Kailangan mo simulan niya. Kaya, yun po ang nakikita ko, no? Si Lord, importante sa buhay natin. That's why we need God tawag ito, uh, every part ng buhay natin. Dapat si Lord kasali. When it comes to decision, choosing, or tawag dito, ano pa, making your goals, or yung binibuild mo yung future mo, dapat si Lord lagi mong kasama. Si Lord nasa plano mo. Si Lord yung laging nagdadirect lahat ng plano mo. Kasi bakit? Kasi siya lang yung pwedeng mag-ayos ng buhay mo. Tama niyo? Wala nang iba. Akala ng iba happiness sa labas. Hindi. May totoo yun. Been there. Alam niyo naman. Pero sa totoo lang, at the end of the day, hahanapin mo pa rin talaga si Lord. Pansin niyo ba yun? Pagkatapos ng isang araw, masaya ka, isang part ng buhay mo, uupo ka, matutulala ka. Iniisip mo lahat ng bagay. Tama. Ganun talaga eh, no? So, kailangan natin talaga si Lord. So, ito yung topic natin ngayon. Ching.
Yun. When service becomes worship. Connected tayo. Ano topic ngayon ng sentro? Topic ng Lupao, Muñoz, ang isa, Pongkan. Isa lang tayo, tapos to kaya po. Ako lang sa mga tarem, nung binibigay ko yung binto, ako lang ginagamit. Ngayon, nung binigay sa akin ni Pastor Bugto, oo nga, tama naman, when service becomes worship. Pag napunta ka sa church, gumagalaw ka, kumikilos ka, nagmi-ministry ka, sometimes it becomes just a service or wala lang, routine mo lang, na nasanay ka na. Pero when the service becomes worship, magbibigay sa ito ng joy. So, kahit mahirap, ganyan. Bulat nga ako kanina umaga. Di na ako nagising eh. Nagising na ako nung dumating si Larissa kasi sobrang puyat ko. Kasi nga binangungot ako the other night. So medyo nahirapan ako makatulog na yun. Ngayon, kanina umaga, si nanay, linis niya na lahat pala to. Loob, labas, hindi ko alam. So, when you do things for the Lord, hindi ka mapapagod. Tama? Pag ginagawa mo isang bagay para sa Diyos, hindi siya nakakapagod. Nagbibigay siya sa iyo ng sigla. Yun ang tinatawag na pagsamba sa Diyos. No? Yung isang bagay na mahirap, nagiging magaan kasi masaya yung puso. So kung sumasamba ka sa Diyos, nagpupuri ka sa Diyos, sa ministry mo, ginagawa mo to, hindi to nagiging mabigat sa iyo, kundi nagiging isang pagsamba sa Kanya. At pag ikaw sumasamba sa Diyos, nagbibigay ito ng galak sa puso ng ating Panginoon. Amen? So when service becomes a worship, next nga ating Panginoon. Okay, so let me read this Bible verse, Romans chapter 12, verse 1. Offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Bago tayo mag-continue, let's pray. Lord, we thank you and we bless your name. So oras na ito, Panginoon, we ask the Holy Spirit to guide us, Father God, in every message, Panginoon, na ibibigay mo sa puso namin upang mas lalo namin maunawaan ano yung totoong pagsamba, Panginoon, at paglilingkod sa iyo. Kasi po namin pinagkakatiwalang lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. So, sabi ni Paul, offer your bodies as a living sacrifice. Pag sinabing living sacrifice, ibig sabihin, di ba yung makita natin mga sacrifice, patay na eh. So, inihinahain yun para i-sacrifice, ibigay, maging mabagong sambiyaw sa Panginoon. Ngayon, Paul tells us that our body is the living sacrifice. Ibig sabihin, every day, you become a sacrifice to God. No? Yung buhay mo. Now, during the Old Testament, before sila mag-sacrifice ng isang hayop, kine-check nila yan kung okay ba, ang tawag dito, meron ba yung sakit o may deformation ba yan, no? Tinitignan nila na okay. So, ngayon, pagka okay, sa kanila ngayon ibibigay sa Lord. Ngayon, kung ang buhay natin ay hindi okay, and we offer it to the Lord every day. So, nagiging, siya, kumbaga, not pleasing to God. And it's not a proper worship. So, when your body is being sacrificed to the Lord, ibig sabihin, ino-offer mo yung service mo kay Lord, yung oras mo, di ba? Binibigay mo sa Kanya yung talent mo, binibigay mo yung lahat-lahat sa Kanya, no? Pagkakataon na alam niyo ba, naisip ko lang, hindi mo na naisip, na-realize ko, alam niyo ba kung may problema tayo, it's not really a problem. It's an opportunity to prove that your God is real. Ganun pala yun. No? Pag may problema ka, gusto ng Lord mapatunayan sa buhay mo na buhay siya. No? Gagamitin niya yung buhay mo through the problems to honor God and become a powerful testimony outside. May yung mga taong nagkakaproblema na mapapansin natin. Di ba? Lagi silang nanlulumo, nasasaktan. Pero sabi ni James, di ba? Consider it all pure joy when you face various kinds of trials. So, ibig sabihin, yung problema ay ginagamit ng Lord para makilala siya sa buhay mo. Tama? Kasi hindi ka magkakaroon ng magandang testimony kung wala namang problema dumating sa iyo. No? Paano ka naging Christian? Ako, naging Christian ako kasi nauntog ako tapos paglingon ko may church. Diba? Ang pangit naman ng testimony mo, di ba? Pero yung isang tao na nagkaroon ng isang buhay na masaklap, no? Ang daming pinagdaanan, no? Tapos naging Christian. Powerful testimony yun. Kasi kung siya nakakilala sa Lord, how much more ikaw, di ba? Alam niyo ba, marami tayong pastor ng Freemason na dating mga loko-loko talaga. Di ba? Nakwento ko na yan, di ba?
Yung isa na lang ngayon, si Pastor Bimbo, talagang nakikipaghabla ng baril yun. Tapos, naging tulak din ng droga. Pero ngayon, nagpapastor na, di ba? Alam niyo ba ba't ako nagpastor? Bukod sa tinawag ako ng Diyos, isang tao ang nag-inspire sa akin, hindi ko pa kilala. No? Bukod sa tatay ko, siyempre, pastor siya. Pero itong ah, tao na to, hindi ko siya kilala. Napanood ko lang siya sa 700 Club. Alam niyo yan, di ba? Yung pinapalabas sa TV.